Mainit na balita. We are really fighting against the corruption here that is nasa institusyon, no? Wala po itong kinalaman sa politika. Napakalinaw po, as a lawyer, I'm speaking as a lawyer, na lahat po ng elemento ng falsification of legislative documents ay naririto. Ang problema natin dito is napaka-technical. Kaya hindi po nakikita ng taong bayan yung paglilimas ng kaban natin. Ang trabaho namin dito in filing the case ay para bigyan ng ilaw, no, ng liwanag kung ano ba yung specific mechanism ng korupsyon. Kasi lahat tayo ginagamit yan no, yung terms na nililimas ang kaban ng bayan. Paano? Ito po, sinasabi namin kung paano ginagawa. Ang request namin sa taong bayan, wag nyo po sana ibenta ang inyong katwiran. Attorney Jimmy, pinakita na talagang hindi lang basta-basta pamumulitika ang habol ukol sa paghahain nga ng formal na kaso laban kina House Speaker at mga kasamahan nito kung hindi upang maging boses ng masa laban sa talamak na korupsyon na di umano ay nangyayari sa ating bansa. Sa kanilang presscon ay pinatunayan ng bagitong abogado na meron siyang ibubuga pagdating sa mga legal na usapin at hindi magpapahuli sa mga veteranong kasamahan nito. Ayon pa sa kanya, ang inihain nilang formal na reklamo ay magbibigay liwanag kung papaano nga ba nililimas ang kaban ng bayan simula sa unang proseso nito upang maibahagi na din ang kaalaman sa taong bayan na siyang pinanggagalingan ng pananalaping ito. Panawagan din niya na kailanman ay huwag ipagpalit ang katwiran para lamang sa pera dahil nga dito nagsisimula ang korupsyon. Una po sa lahat, gusto ko rin linawin talaga na ito po ay hiwalay sa aking pagiging kandidato, no, tong filing. I am acting in my capacity as National Officer of the PDP Laban dahil ako po ay chairperson ng arbitration committee ng PDP Laban. So I'm really on the legal team of PDP, no? So needless to say, siguro lagi namang may political aspect ang mga ganito, but we are really fighting against the corruption here that is nasa institusyon, no? Wala po itong kinalaman sa politika. Very little to do with politics. Napakalinaw po, as a lawyer, I'm speaking as a lawyer, na lahat po ng elemento ng falsification of legislative documents ay naririto. Dahil yung GAA po, ang problema natin dito is napaka-technical. Kaya hindi po nakikita ng taong bayan yung paglilimas ng kaban natin. Ang trabaho namin dito in filing the case ay para bigyan ng ilaw, no, ng liwanag kung ano ba yung specific mechanism ng korupsyon at kung paano nililimas. Kasi lahat tayo ginagamit yan no, yung terms na nililimas ang kaban ng bayan. Paano? Ito po, sinasabi namin kung paano ginagawa. And now, sabi nila, matagal nang nangyayari yan. Ang gusto naming masabi sa inyo, it is in unprecedented amounts ang ninanakaw po sa taong bayan. Kailangan po maging malinaw yan. At meron lamang po akong gustong linawin at mabigyan nyo ng kaliwanagan para po sa kaalaman ng lahat. Ano po ba ang pagkakaiba nito sa isinusulong na complaint nila Congressman Ungab? Para po magkaintindihan tayong lahat. Salamat po, sir. Yung complaint po na sinusulong nila Congressman Ungab, petition po yun sa Supreme Court to declare the 2025 General Appropriations Act unconstitutional. Ito po yung sinusulong namin dito ay yung criminal case laban po kay Martin Romualdez, Manix Dalipe, Saldico. Yun po. Any question? Follow up? Hello. Bante, from Abante. Any questions? Boss. Maaari ko bang linawin ng konti para talagang nakikita ng taong bayan yung difference? Yung sinasabi po ni Speaker Alvarez, dalawa po yan, no? Yung constitutionality, yung kaila kong Ungab. Sina-challenge nila yung mismong GAA na may mga na-violate sa Constitution. No? Hindi siya naaayon sa sinasabi ng Constitution, halimbawa sa edukasyon na dapat highest budgetary priority, etc. Ito pong ipafile natin ay dun sa mga gumawa
criminal punto na action dahil nag-falsify sila ng dokumento. Pinolsify nila yung BICAM report. Kaya po hiwalay siya na issue. Kailangan malinaw po yan sa taong bayan. One more question from me. Para kay Kong Alvarez. Ang request namin sa taong bayan, huwag niyo po sana ibenta ang inyong katwiran. Yun po talaga. Sana maging madiin yan sa inyong mga coverage. Huwag niyo po ibenta ang inyong katwiran. Dahilan po, sa yung falsification, crime ang ginawa nila. Krimen. Ngayon, yung mga taong nakakabenepisyo dito, lumalambot kuminsan ng opinion dahil the crime benefits them. Huwag po kayo maging accomplice sa crime nitong ating sasampahan ng kaso. Yun lang po. Gusto kong susugan yung sinabi ni Attorney Bundok kanina na walang politika dito. Kami mga abogado rito, lalong-lalo na sa aming dalawa ni Attorney Bundok dahil tumatakbo nga po kaming senador under PDP laban. Si Speaker Alvarez naman ay hindi po siya kasama sa PDP laban. So, although magkakalyado kami pagdating dito sa usapan para mabago po ang ating sistema at yung umiiral na practice po, lalong-lalo na po dyan sa Kongreso at sa Senado. At dagdagan ko rin yung sinabi ni Attorney Topacio kanina na itong mga insertions na ito na lumalabas ito'y mga masahol pa ito kaysa sa yung identified nung araw na pork barrel talaga na 70 million kasi identified na yung 70 million na amount at yun ay yung mga congressmen at mga senador saka lang sila gagawa ng listahan ng kanilang mga proyekto pagkatapos ma-allocate yung 70 million sa ngayon hindi matindi nakakapagtaka sabi ko nga di ba merong mga nila veto ang Pangulong Marcos? Bakit hindi niya bineto itong mga bagay na ganito? Na ito yung kine-question natin. Kung nag-veto sana siya, dapat ito yung kanyang mga bineto para malinis po yung budget. Hindi po Naalala ko nung araw, Speaker Bebot, si Pangulong Duterte, marami rin siyang mga binito noon na mga provision ng budget ng General Appropriation Act. At natuwa po yung taong bayan dahil nagkaroon din ng mga kunting mga hindi magandang insertions, pero hindi mga blankong insertions yun pero dahil hindi nga naayon doon sa inapruban na National Expenditure Program ay binito ni Pangulong Duterte. Pero dito, yun lang pinagtataka namin, bakit hindi binito ito ng Pangulo itong mga questionable mga insertion, pati na rin yung pagbawas ng mga budget ng galing sa DepEd at napunta doon sa kung saan-saang agencies, lumaki po yung tinatawag na pork barrel ng mga congressmen at mga senador. At sa admission na rin po ng mga senador at mga congressmen, lalong-lalo na yung AKAP na 25 billion ba? 25 billion o 26 billion. Kasi 5 billion yung mapupunta sa mga senador, 21 billion yata mapupunta sa mga congressmen, at inaamin nila sa mismong mga pananalita po nila na sa kanila yon. At hindi na nila may tatanggi. Ito yung mga bagay kung bakit question sa Korte Suprema yung constitutionality nitong General Appropriation Act. At tapos nga itong move ng Citizens Crime Watch na magsampa ng criminal case. So yun lamang po ang gusto namin ipaliwanag sa inyo. Teka, Attorney, may other matters, sandali. May tanong from ABS-CBN para kay Atty. Topacio. May we know any update on ex-Congressman Teves' extradition to Philippines? Out of topic yata. Pero in general, nasa dili pa po siya. We are awaiting the outcome of our appeal from the order or decision of the Tribunal de Recursos allowing extradition kasi appealable pa po yan doon sa plenary ng Court of Appeals o Tribunal de Recursos ng Republic of Timor-Leste. Anyway, as my parting words, katulad nga ng sinabi ni Speaker, this is a long and lonely fight. Pero alam nyo, aral po ako kay, I don't know if you remember this guy, he was a great man, si Doy Laurel. He used to be the Vice President of the Republic. At nilalabanan niyo noon si Cory Aquino on matters of principle. At ang favorite book niya is The Man from La Mancha. Alam niyo naman si Don Quixote, Jousting at Windmills. At lagi niyang tinuturo
yung passage doon na kinagagalitan si Don Quixote. Oo. Oh, a favorite song pa pala ni Raul Lambino yung Impossible Dream. Pakantahin mo na nga natin to ng Impossible Dream. Gawin anthem nitong ating grupo. to dream the impossible dream, to fight the unbeatable foe. To run where the brave dare not go. Oh, di ba? To right the unrightable wrong. Anyway, may passage doon, kinakagalitan si Don Quixote ng mga kaibigan niya. Sabi niya, why do you keep jousting at windmills? You know, if you joust at windmills, di ba umiikot yung windmill, it can throw you down into the mud. Sabi ni Don Quixote, yes, but sometimes it will lift you up to the stars. So, yun ang aming paniniwala rito. Baka naman hindi sa mud, pag ikot niya, ipatalsing kaming pataas. Salamat po. Parting words, Speaker. Sorry. Congressman, Bebot. Siguro huli na po si Speaker, no? Ang akin pong parting words ay simple. Dumikit po tayo sa katwiran. Nananawagan po kami na lahat po ng makakarinig nito mula ngayon, lahat po kayo ay makakarinig ng pagbabaluktot ng issue, mga kung ano-anong distraction, no? Pero ang simple pong nangyari dito ay hindi po nasunod ang ating constitutional process kung paano magpasa ng budget. Bukod doon, hindi na nasunod ang konstitusyon, meron pang nagkaroon ng falsification. May lumabag na mambabatas sa batas. Doon lang po tayo dumikit sa katwiran na yon. Kaya wag po natin lagyan ng kulay ng politika, hindi political ito. Pinaglalaban po natin ang ating karapatan na magkaroon ng matiwasay na buhay, maunlad na buhay, at yung pera natin ay dapat na pupunta sa atin. Let the criminals answer sa kanilang ginawang krimen sa laban sa ating bayan. Dumikit po tayo sa katwiran. Mr. Magpantay. Una-una po, nais kong pasalamatan ang lahat po mga narito, mga members ng media, at pasalamatan ko rin yung ating mga kasamahan po dito, mga abogado, na patuloy pong sumusuporta sa ating advokasya. At sana po ay ang mamamayang Pilipino ay maintindihan po kami. Ang aking pong organisasyon ng Citizens Crime Watch, ayaw po naming makisali sa politika. Ayaw po naming mamulitika dito, kundi ang aming pong pinaglalaban dito ay ang karapatan po nating lahat. Pagkat ang nakataya po dito ay ang ating pong bansa, ang ating pong mga mamamayan talagang ang paghihirap po natin talagang napakalaki ng ating nararamdaman sa sitwasyon ngayon, lalo na po sa ekonomiya po natin, na ang dami ng mga mamamayan natin na nangangailangan talaga ng tulong. Itong issue na ito sa AKAP, yung marireceive nating 5,000, sa tingin ko hindi man yun makakatulong ng malaki sa pagpapaganda ng buhay ng bawat Pilipino, kundi nakakatulong lang yan, sa totoo lang, sa mga politiko na makapal ang bulsa at makapal ang mukha. So hindi po natin pwedeng payagan na ganito na lamang po ang mangyayari sa ating bansa, pagkat kawawa po ang mga mamamayan nating Pilipino na karamihan sa kanila ay nagugutom, walang hanap buhay. Yung AKAP, ayuda para sa mga kapos, ang kita program. Paano naman yung walang kita? Dapat di ba sila yung priority dito? Yung mga walang kita. Hindi yung kapos. Lahat naman tayo kapos ang kita. Pero tayo ba'y nabibigyan? Inamin po nila sa Senate hearing na walang panuntunan na sinunod. Wala rin silang listahan. Kami po sa Citizens Crime Watch, humihingi po kami na i-publish ang lahat ng nabigyan ng benepisyo dito po sa AKAP na ito. Pagkat tayo mismong taong bayan ang mag-audit. Kung ikaw ay talagang nakatanggap, tatanungin ka namin
Pero ang problema, hindi po nila kayang i-publish yan. Pero hinihingi po namin sa ating gobyerno, lalo na po sa DSWD. Alam nyo, nakakaawa yung mga taga-DSWD. Kapag nagsisisihan na sila, sila po ang nasisisi. Pero wala naman sila magawa pagkat nakagapos ang kanilang kamay. Pag nagbigay si congressman, si senador ng listahan, itong priority mo, wala sila magagawa. Si mayor ganun din, pagkat sila ay devolved sa local government units, pag nagbigay ng listahan yan, wala silang magagawa kundi sundin. So, sila lagi ang nasisisi. And even sa DPWH, kapag nagkakaroon na ng remalaso, nagkakaroon na ng aberya, ang nasisisi yung mga empleyado, yung mga taga-DPWH, pero yung mga politiko na nangingialam sa pag-implement ng mga proyekto, sila naman pag-issue na, pag-kontrobersya na, medyo tumatagilid na, medyo nagtatago na. Ang laging nasisisi, yung mga taga-DPWH na karamihan dyan, mga karir, pero wala sila magawa. Pagkat kapag sila ay nagreklamo, sila naman siguro isang tawag lang sa sekretary, sabi ni Congressman, palitan mo yan. Sa DSWD ganun din. So nakakaawa po itong mga empleyado natin sa DPWH, empleyado natin sa DSWD, sila po lagi ang nasisisi. Hindi nasisisi yung mga politiko na wala pong inisip na magpakapal ng bulsa. So sana po maintindihan ninyo ang ginagawa po ng Citizens Crime Watch. Ito po ay laban nating mga Pilipino. At kinakailangan bantayan po nating maigi ang pondo ng ating pong bayan. May isang report.